Balikan natin yung mga exciting na kaganapan sa Game 6 ng PBA 49 Season Philippine Cup Semifinals. At in case you missed it, nako, itong Barangay Ginebra ay nagdidiwa ngayon dahil na-extend nila ang kanilang serye to a Game 7 dahil nagwagi sila kontra San Miguel sa score na 88 to 87. At ang naging hero sa larong yon ay walang iba kundi yung player na nasa litrato ngayon, si LA Tenorio, no? At dahil nga sa kanyang 3-point shot with 3.1 seconds left sa laro, ay nakatabla ang Hinebra sa serye 3-3 at maglalaro sila ng Game 7 sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Ito na siguro yung matatawag natin, no, na magic bunot talaga, no. Kung may matatawag ng magic bunot ay talagang sobrang magic bunot si Elite Tenorio dito sa game na to dahil nga alam naman natin na I believe this is only his third game this conference dahil nga nagkaroon ng time na yun, nga, hindi siya nagagamit and then nailagay siya sa unrestricted free agent with rights to salaries dahil nga meron siyang trabaho para sa Gilas Pilipinas Youth dun sa Siaba qualifiers and then niline up siya for these playoffs at nag-deliver agad itong si LA Tenorio, especially here in game 6, no? Una kung saan nakabuklo nga siya ng tres with 3.1 seconds left off an assist by Scotty Thompson. Dumrive si Scotty Thompson and then kick out kay LA Tenorio. Nagwardyahan naman ni Jericho Cruz yung attempt pero hindi pa rin yun naging enough at naipasok ni LA Tenorio yung game-winning shot with 3 seconds left. At hindi lang yun yung kinontribute ni LA Tenorio, no, sa game na to. He actually had 11 points, 2 rebounds, and 2 assists in only 9 minutes of playing time. So talagang quality minutes for LA Tenorio. Yung 2 rebounds, if I remember right, no, may isang instance kasi na parang multiple possessions itong San Miguel. And then tinigil yun ni LA Tenorio by grabbing a rebound, no? And he had 2 assists as well in this ball game, no? Actually worth mentioning din, no, yung mga nilaro ni Scotty Thompson with 17 points, 16 rebounds and 8 assists, no? Uh, Bounce back game for him, no? Kasi over the past 2 games ay hindi ganun yung numero nakikita natin. Even had 0 rebounds in game 4. And then in game 5 pa nga, ay 0 assist naman si Scottie Thompson. But in this game, all-around effort, near triple-double, 2 assists shy of a triple-double. Tapos worth mentioning din si RJ Abarrientos, who after a 24-point effort nung game 3, and after that, nung next 2 games niya, ay nag-struggle siya offensively. Hindi na siya uli nakascore ng double digits. And he even had an 0-for-4 game, I believe, nung game 5, no? Um, 0 of 4 shooting siya, and he only made his points sa free throw line, 6 of 6 from the free throw line. But in game 6, RJ Abarrientos had 12 points and 7 assists. And he even had a block, no? Ito si RJ Abarrientos na isa rin sa mga masasabi nating heroes, although mutik na siya maging GOAT dahil nga meron siyang isang crucial turnover in the final moments. Pero buti na lang, no, nandyan si Elite Tenorio para umaga sabihin natin ay ma-erase yung naging turnover na yon ni RJ Abarrientos in the dying moments. And incidentally, no, interesting ploy yung ginawa ni Coach Tim Con in the final minutes of the game na kung saan pinagsabay nila si LA Tenorio, si Scottie Thompson, and si RJ Abarrientos, no, a three-guard rotation doon sa final moments of the fourth quarter. And uh, mukhang nagbigay yun ng stability sa Hinebra dahil nga itong si RJ Abarrientos, no, as good as he is, minsan nga magkakaroon siya ng mga turnovers, minsan mga crucial pa, and
minsan rookie mistakes, but when LA Tenorio was there, is kahit pa paano meron siyang katuwang sa pagdadala ng bola. And actually, may time na si RJ naman talaga yung nagdadala ng bola, si LA naman yung parang nagiging two guard, no? So, ganun yung naging nangyari nung late in the final minutes na interesting ploy yung ginawa ni Coach Tim Gondo, no, with a three guard rotation of Scotty, LA, and RJ. So, yun nga, no? And this is really a big win dahil nga they overcame a 16-point deficit, 38-22 in the second quarter. Aminado nga si Coach Tim ko na ah, everything didn't went right, no, for Hinebra, no. Parang ganun yung sinasabi niya sa post-game press conference na talagang struggle sila dito sa game na to. Hindi sila makapagbuslo ng mga baskets on a consistent basis. They were on their way to losing that game after trailing by 16 points, pero yung mga players talaga, no, hindi sumuko, and even yung energy ng crowd ay nag-rub off naman dun sa mga players ng Hinebra na parang sabi nga ni Coach Tim Kun ay dahil yung crowd yung isa sa mga rason kung bakit tuloy-tuloy pa rin yung energy ng Barangay Hinebra. ah, Ayaw mag-give up ng mga fans, no? At dahil nga dun sa energy na binigay ng crowd sa kanila, ay kahit pa paano ay nag-translate din yun, no, sa court. So, yun yung sinasabi ni Coach Tim Conen. Sabi nga niya sa post-game press conference, ay miracles do happen after yung ng heroic effort ni Eli Tenorio na saving their season, extending their title bid. Yan yun nga, yung rescuing their campaign dito sa 49 season ng PBA na galing nga sila sa two runner-up finishes. This, prior to this conference, gusto nilang bumawi. At dahil sa heroic effort ni Eli Tenorio ay may pag-asa pa rin ang Hinebra na makakuha ng redemption, no? At makakuha ng championship dito sa Philippine Cup, itong season-ending conference, no, ng 49 season. So again, Game 7 will be on Wednesday at the Smart Araneta Coliseum, 7:30 p.m. At definitely aabangan ng lahat yan, especially yung mga Hinebra fans. And San Miguel, hoping to bounce back, no? Sabi nga natin, lamang na sila ng 16. Lamang na nga sila ng 9 points pa nga in fourth quarter. I believe the score was 80-71. But yun na nga, the tide turned, momentum shifted on the side of Barangay Ginebra, at in the end, itong si Eli Tenorio, 40 years old, ang naging hero ng game na ito by hitting that three-point shot in the final seconds of Game 6. Okay, lipat naman tayo sa isang game pa, no, sa second game ng doubleheader on a Sunday, at tinapos na ng TNT yung kanilang serie over rain or shine sa score na 97-89. So TNT wins this series 4 games to 2. They advance to the or to the finals. To the finals yan, and then getting closer na rin ng TNT doon sa Grand Slam. Apat na panalo na lang ang kailangan ng TNT at makukuha na nila ang Grand Slam. Eh, nakita naman natin sa picture, no, si Jordan Heading ang nandyan. At siya nga yung namuno para dito sa TNT. Tropang Giga, 29 points, 18 in the second half, 11 of 25 shooting from the field. Talaga nag-take over si Jordan Heading dito sa game na to. Especially dun sa fourth quarter, nagkaroon ng 10-0 run ang TNT, breaking an 80 deadlock. At isa si Jordan Heading sa mga umiskor dun sa run na yon na nagbigay ng kalamangan sa TNT after a close ball game. At yun na nga, tuloy-tuloy na yung ratsyada ng TNT. After that, they led by as many as 12 points thanks to that late run by TNT led by Jordan Heading. Isa rin sa mga gumawa doon sa run na yon si Brandon Ganuelas Rosser, who had 17.6 of 9 from the field and 5 rebounds. And Brandon Ganuelas Rosser had 6 points in the fourth. Ilan din doon sa 10-0 run na ating binabanggit nung fourth quarter na kung saan doon na talaga na control ng TNT
yung laro. And worth mentioning din no, na itong si Jordan Heading and Brandon Ganuelas Rosser combined for only 7 points nung Game 5. Yung larong yun, doon natalo ang TNT against Raynor Shine. Talo sila nung Game 5. Again, only 7 points for both of them. Pero ngayon, they combined for 46 points, no? 46 points nga ba yan? Tama, 46 points. Tama naman ang ating math. 46 points combined ang nagawa ni Jordan Heading and Brandon Ganuelas Rosser. And talagang pag nag-combine itong dalawa, no, pag maganda yung nilaro ni Heading and ni BGR, ay nananalo sila and napatunayan na nila yan nung game 4 na kung saan nag-combine din sila to 45 points no, in game 4 at nagwagi din ng TNT sa larong iyon. At yun na nga, binabanggit natin yung 10-0 run na yon to break an 80 all-tie. No? Gumawa din dun si Calvin Optana. No? He made a 3-point play at doon na nagsimula yung 10-0 run na ating binabanggit. Medyo emotions run high din sa game na ito, no? Na kung saan nung 18 seconds left na lang sa fourth quarter ay nagkaroon pa ng girian ang ilan sa mga players ng TNT and Rain or Shine that led to technical fouls against Jonard Clarito, Andre Caracot, and I believe si Glenn Cobuntin din yung isa sa mga players na na-technical foul doon, and si BGR, no, na-technical din siya doon for a verbal altercation. Nagsimula kasi yon noong finaul nitoong si Santi Santillan, nitong si Jordan Heading, and then moments after that, parang may konti pa nangyari na kung saan itong si Jonard Clarito was trying to grab the ball, parang dumive ata siya or nag-slide ito kay Jordan Heading and ayun na nga, medyo na hindi nagustuhan ng ibang mga TNT players yung nangyari. Nagkaroon ng konting girian and eventually natawagan ng technical foul yung mga apat na players na ating nabanggit. But according to Calvin Optana, na isa sa mga nakita natin na nagkaroon ng sagutan with Jonard Clarito after the incident, sabi naman niya ay parte naman ng basketball yun, no? Normal yun sa isang basketball game na nagkakapisikalan. At yun na nga, no? Kumbaga nag-move on na rin itong si Oftana. And even si Clarito, no, sabi rin niya ay parte yun ng isang basketball game. So kung gusto niyo mapanood yung interview natin with Oftana and Clarito, nasa YouTube channel lang po natin yan, no? So yun na nga, no? Nabanggit nga natin si Oftana with 12 points. And then si Glenn Cobuntin, 16 points and 12 rebounds in this ball game. So again, TNT moves on. They will face the winner of the series between San Miguel and Barangay Ginebra na kung saan magtatapos na po yan sa Wednesday at the Smart Araneta Coliseum. So anong tingin niyo po sa mga nangyari ngayong Sunday, July 6, 2025? Sino tingin niyo mananalo sa Game 7? Will it be San Miguel or Barangay Ginebra? Tingin niyo ba itong TNT magtutuloy-tuloy na with this semifinal victory against Rain or Shine? Do you think ay kakayanan na nila na makuha yung Grand Slam even with the way they play dito sa Rain or Shine? Tingin nyo ba ay kaya na nilang makuha yung Grand Slam regardless of sino kanila makakalaban? Or sinong gusto nyo makalaban ng TNT? Tingin nyo ba, will it be San Miguel or Ginebra? So just comment down below, no? And we appreciate those comments, no, with regards to this game and again yung magiging championship series na will be played on Sunday, no. uh, Wednesday will be game 7 and then yung game 1 ng championship series will be on Sunday. So yun din ang isang advantage ng TNT, no, makapagpahinga yung kanilang mga injured players, RR Pugoy and Kelly Williams. They have some time, no, to heal up. And definitely TNT is hoping na yung dalawang yon, no, si Pogoy and Kelly Williams will be available for game 1. Okay, so yan na po yung ating recap ng game 6 of the PBA Philippine Cup semifinals.
And for more on these games, no, check nyo lang yung ating YouTube channel. May mga interviews po tayo dyan and also the post-game press conference. And consider subscribing to our YouTube channel for more updates and also read our stories no sa spin.ph. Again, ako po uli si Ruben Terrado. Again, consider subscribing to our YouTube channel and read our stories sa spin.ph. And we will see you next time for more of the PBG games. At i-recap po natin yan dito sa ating YouTube channel. Maraming po salamat. Hanggang sa muli.